Sa sandaling iyon, isang magandang figure ang lumabas mula sa pulutong, nakasuot ng revealing na damit na may parehong napakagandang mukha. Ang kanyang pangalan ay Churu at siya rin ang City Lord ng Heavenly Moon City. Agad na nagtulak ang binatilyo sa tabi ni Lin Xuan. Wow, napakainit. Anong posisyon ang kanyang ini-interviewhan sa City Lord's Mansion? Lumapit si Churu at tinakpan ang kanyang bibig, tumatawa ng mahina. What kind of dump is this? Ito ba talaga ang City Lord's Mansion? Narinig ito, hindi napigilan ng mga binatilyo na magsalita. Saan ka galing? Ikaw ay isang late-stage Earth Immortal lamang, nakasuot ng ganoong revealing na damit at naglalakad na parang isang beast sa liwanag ng araw. Sinisira mo ang mga customs ng Heavenly Moon City. Nakita ni Lin Xuan na ang mukha ng taong nagsalita ay namumula at ang kanyang ilong ay dumudugo, kaya hindi niya mapigilan na bamulong. Hey bro, sinasabi mo ba talaga iyan mula sa puso? Ang grupo ay nakatitig sa kanyang mainit na katawan, dumudura sa lahat ng dako, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamuhi at kawalan ng kasiyahan. Isang walang pinag-aralan na succubus. Isang babae, si Churu ay hindi nagalit. Pamitik lang siya ng kanyang mga daliri. Bago pa man makasagot si Lin Xuan, ang mga lalaki sa tabi niya ay hinimete na may mga nosebleeds. Ito ay nagpabagsak ng panga ni Lin Xuan. Damn! Anong nangyari? Nang makita si Lin Xuan na nakatayo pa rin doon mag-isa, ang batang babae mula sa City Lord's Mansion ay lumabas at pumalakpak ng kanyang mga kamay, binabati siya. Nakakatuwa, nakaligtas ka, pumasok ka, hindi makapagsalita si Lin Xuan. Ano ba, dahil gwapo ako, nagustuhan ako ng dalawang babaeng ito. Pagkatapos ay narinig niya na nagpatuloy ang blonde girl, upang makayanan ang isang galaw mula sa City Lord. Natural na mayroon kang mga kwalipikasyon upang pumasok sa ikalawang round ng pagsubok. Narinig ito, nanlaki ang mga mata ni Lin Xuan sa babaeng nakasuot ng kaunting damit sa harap niya. Siya ang City Lord ng Heavenly Moon City. Lumingon si Churu at sumulyap sa kanya, tumatawa. Ang City Lord ay hindi necessarily kailangang nasa mansion at ang test ay hindi necessarily kailangang maging isang pagsubok. Sa sandaling iyon, isang binatilyo na nakasuot ng kulay ube na damit na nakahiga ay biglang tumalon, may hawak na isang nakatagong sandata sa kanyang kamay. Haha, hindi pa ako patay. Wala akong pakialam kung anong City Lord ka. Ang tatay ko ay si Old Zhao. Maaari kitang patayin ng walang kahihinatnan. Pagkatapos ay inilunsad niya ang nakatagong sandata diretso kay Churu. Casual na ikinaway ni Churu ang fan sa kanyang kamay. Lumingon si Lin Xuan upang tingnan ang binatilyo at nakita na patay na siya. Ito ay nagpabago ng pagtingin ni Lin Xuan sa batang babae na nagngangalang Churu. Kung pinag-uusapan ng immortal power, kung ang bilis ng suntok ng binatilyong ito ay isang unit, ang bilis ng Big Sister na ito ay marahil nasa 1,000. Sa aking cultivation, hindi ko man lang makita ang lahat ng kanyang mga galaw. Gayunpaman, mabagal pa rin siya kumpara sa aking master. Master, master, namimiss na naman kita. Senaryo ni Churu ang kanyang fan at nagsalita, bago pumasok sa ikalawang round ng pagsubok, maaari kang magtanong sa akin ng isang tanong upang maiwasan mong pagsisihan ang iyong kamatayan mamaya. Oh, tama, ang pangalan ko ay Churu. Babae, at ang preference ko ay lalaki. Bahagyang dumilim ang mukha ni Lin Xuan nang marinig ito. Oh well, ang pinakagusto kong itanong ay, pagkatapos ay kinuha ni Lin Xuan ang token na ibinigay sa kanya ni Xiang Nan. Sa sandaling nakita nila ang token, ang dalawang babae ay agad na natulala. Ito ay, sa isang iglap, lumuhod silang dalawa. Long live the prince. Tumayo, tumayo. Sabi ni Lin Xuan, ngunit ganap na tulala sa loob. No way, no way. Naakyat na ba ako sa trono? Naiintindihan ko na. Kaya ang taong iyon na may gininto ang baluti ay si Qin Huang mismo. Hindi nakakagulat na inakala ng dalawang ito na ako ang kanyang anak nang makita nila ang token na ito. Sa pag-iisip nito, binuksan ni Lin Xuan ang kanyang bibig at sinabi, hindi ako magsisinungaling sa inyo. Ako si Lin Xuan at dahil mayroon akong pinakamahusay na Sugar Mommy Master sa buong Immortal Realm, hindi ko plano na sumali sa anumang sect sa myriad yang Immortal Realm. Ngunit kung ito ay pagtulong kay Qin Huang, tiyak na interesado ako. Dapat nating imbestigahan kung mayroong dapat imbestigahan. Bago rin ako dito, ito ang unang beses ko.
Hindi pa tapos magsalita si Lin Xuan nang isang nanginginig na duguan na kamay ang umabot at agad na hinawakan ng mahigpit ang kanyang binti. Ito ay nagpagulat kay Lin Xuan nang gusto na tumalon siya. Aha! Anong nangyayari dito? Lumingon siya at nakita ang isang batang babae na nakahawak sa kanyang binti. Tumitingin sa kanya na may mga matang kaawa-awa. Your Highness, nakikiusap ako sa iyo, Your Highness, na maghanap ng hustisya para sa mga tao. Agad na tinulungan siya ni Lin Xuan na tumayo, sinasabi, tumayo ka muna. Huwag kang humiga sa lupa. Ahem, alam mo, diretso ka na sa punto. Hindi na kailangan ng lahat ng dramatic flair, okay. Ang batang babae ay dahan-daw ang nagsalita, Your Highness, ako, ang karaniwang tao, ay si Zhao Bai, ang anak na babae ni Zhao mula sa pamilyang Zhao ng Changbei. Mula nang simulan namin ang aming negosyo, palagi kaming sumusunod sa batas at nagbabayad ng buwis ayon sa mga patakaran. Ngunit hindi inaasahan, tumama ang sakuna. Isang tribulation ang dumating sa pamilyang Zhao na masipag na nagtatrabaho para sa aming negosyo. Walang naintindihan si Lin Xuan sa lahat ng iyon. Umubo siya ng ilang beses. Ahem, magsalita ka ng lengguwahe ng tao. Diretsyong itinuro ni Zhao Bai si Churu habang sumisigaw. Ang babaeng ito ay ninakaw ang negosyo ng aming pamilya at may lakas pa ng loob na itanggi ito. Nagmamadaling ikan-away ni Churu ang kanyang mga kamay. Hindi ako, huwag kang makinig sa kanyang mga kasinungalingan. Kailangan mo akong paniwalaan. Ang babaeng ito ay nag-iimbento ng mga bagay. Ang dalawa ay nagtalo at nagsiksikan sa paligid ni Lin Xuan, bawat isa ay nakayakap sa isa sa kanyang mga braso at nagsimulang umiyak. Si Zhao Bai ay tumangala sa kanya ng may awa. Your Highness, kailangan mong maghanap ng hustisya para sa mga karaniwang tao. Si Churu ay hindi nagpapatalo, dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha. Your Highness, paano naman ang marupok at mahinang alipin na ito na mambubuli sa iba? Gusto ni Lin Xuan na umiyak ngunit walang lumabas na luha. Master, bilasan mo at iligtas ang buhay ng iyong disipulo. Master, Master, pananudan mo ba talaga ang iyong disipulo na pahirapan ng dalawang magagandang babaeng ito? Sai, kalimutan na. Dapat sinasabi ni Master sa iyong disipulo na hawakan ito mismo. Kung ganoon, paano ko bibiguin si Master? Sa ganoon, inalis ni Lin Xuan ang kanyang mga braso mula sa dalawang batang babae na nakayakap sa kanya. Ang mga problema ng mga babae ay dapat na hawakan ng mga babae mismo. Tinitigan ni Zhao Bai si Churu ng may malamig na mga mata. Ikaw na hinayupak na matandang bruha. Ano ang nagpapaisip sa iyo na maaari kang manalo laban sa akin sa iyong edad? At si Churu ay lubos na mapagmataas. Just because pangit ka, mahirap, at flat-chested, sa tingin mo ay mayroon kang pagkakataon. Nang makita na ang dalawa ay malapit nang magsimulang mag-away muli, agad silang pinigilan ni Lin Xuan. Ladies, hindi ba kayo nawawala sa punto? Ang mga kaaway na nagkikita ay tiyak na magpapadanak ng dugo. Naghahanda para sa isang melee, ngunit pinigilan sila. Sabay-sabay silang lumingon upang tingnan si Lin Xuan. None of your damn business. Hindi sinasadya na umatras si Lin Xuan ng isang hakbang. Narinig lang niya na ang mga babae sa mga bundok ay mga tigre. Bakit walang nagsabi sa akin na ang mga babae sa langit ay mga tigre rin? Mas mabuti na lang na umalis ako ng mabilis. Ngunit habang naghahanda si Lin Xuan na umalis, dalawang boses ng babae ang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga sa parehong oras. Stop right there. Lumingon si Lin Xuan at pilit na ngumiti. Ladies, ito ang unang beses ko dito sa Immortal Realm. Hindi ako masyadong nakakaintindi. Umaasa ako na kayong dalawa ay makakagawa ng sarili ninyong mga desisyon. Sumigaw si Zhao Bai ng malakas. Kung hindi ka maghahanap ng hustisya para sa akin, ibig bang sabihin yan ay nasa panig kanila? Natulala si Lin Xuan. Diyos ko, anong klaseng logic yan? Aling language arts teacher ang nagturo sa iyo niyan? Hindi nagsalita ng marami si Zhao Bai. Agad na kinuha ang kanyang espada at sumugod. Ang tiwali na opisyal ay dapat patayin. Nang makita na siya ay aatake ng walang sinasabi pang isa, umabot si Lin Xuan at tinabig ang espada mula sa kanyang kamay. Kahit na alam ni Zhao Bai na hindi siya katunggali ni Lin Xuan, nagalit pa rin siya at sinabi, tunay kang ang isang aso ng gobyerno. Kung wala akong magandang katapusan,
huwag ka nang mag-isip na mamuhay ng maayos. Gagamitin ko ang presyo ng self-destruction ng aking divine soul upang isumpa ka na mahulog sa abyss, hindi na makakabawi pa. Hindi makapagsalita si Lin Xuan. I say, Miss, maaari ka bang maging kaunti lang na makatwiran? Ngunit bago pa matapos magsalita si Lin Xuan, isang sinag ng liwanag ang binaril diretso patungo sa kanyang noo mula sa kabilang panig. Nang makita si Lin Xuan na hinimitay dahil sa isang sneak attack, agad na nagmamadali si Churo upang suluhin siya. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay, itinuro diretso si Zhao at sumigaw, nagpapadala ng isang sinag ng liwanag na binaril mula sa kanyang palad diretso kay Zhao. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw at si Zhao Bai ay binaril na lumilipad sa gilid. Samantala, ang consciousness ni Lin Xuan ay dahan-daang lumulubog sa abyss. Sa kanyang mga araw, bigla siyang nakaramdam ng isang tao na humahawak sa kanyang katawan, kasama ang pamilyar na boses ni Lin Yanqing. Lin Xuan, gumising ka na. Narinig ang pamilyar na boses, dahan-daang binuksan ni Lin Xuan ang kanyang mga mata. Sa sandaling binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita na hindi siya tila nasa totoong mundo, nagtaka siya, nasaan ako talaga? Master, bakit ka nandito? Umubo ng ilang beses si Lin Yanqing. Cough, gaano ka na ba katagal sa labas at nagdudulot ka na agad ng gulo? Kinakamot ni Lin Xuan ang kanyang ulo. Hehe, hindi ako nagdulot ng gulo. Naambush lang ako ng walang dahilan. Tama, Master, saan ka nagpunta? Hindi man lang kita makontak. Ahem, abala ang iyong teacher. Nalito na nagtanong si Lin Xuan, ano ang pinagkakaabalahan mo na mas mahalaga kaysa sa akin? May sariling dahilan ng iyong teacher. Fine, magtitiwala ako sa iyo sa ngayon. Ngunit Master, ano iyon kanina? Paano ako biglang natamon? Sumagot si Lin Yanqing, it's just some unorthodox devilish freak, walang dapat ipag-alala. Well sa Master sa aking Sea of Consciousness, hindi ako nag-aalala. Sige, kung okay ka na, bilasan muna at bumising. Ganoon, umabot si Lin Yanqing at isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa kanyang fingertip, itinuturo diretso sa gloela ni Lin Xuan. Bumalik sa totoong mundo, si Lin Xuan ay nakahiga sa isang malaking kama na walang malay. Si Churo ay nakaupo sa tabi ng kanyang kama, kinukuskus ang kanyang mga kamay. Ganoong kabata na katawan, talagang nakakatuwa. Binuksan niya ang dibdib ni Lin Xuan, inilantad ang kanyang malakas na mga kalamnan. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at dahan-daw ang sinabi, just wondering kung ano ang magiging pakiramdam kung gagamitin. Sa sandaling iyon, nagising si Lin Xuan, hinawakan ang kanyang kamay at sinabi sa isang malalim na boses, City Lord, anong ibig sabihin nito? Nahihiya si Churo at mabilis na binawi ang kanyang kamay. Haha, Your Highness, nagdusa ka sa sumpa ng Earth Immortal Powerhouse na nag-self-destruct ng kanyang kaluluwa para sa kawalang hanggan ng walang reincarnation. Ngunit nagawa mong magising ng mabilis. Mayroon ka talagang extraordinary talent. Nagunat si Lin Xuan at casual na sumagot, baka ang kanyang cultivation ay hindi sapat, kaya walang masyadong epekto. Tama, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Sumagot si Churo, Your Highness, tinamaan ka ng mga babaeng iyon kanina at hinimitay ka, kaya dinala kita pabalik sa mansion. Nagtataka ako, ano ang iyong mga plano para sa pagpunta sa Heavenly Moon City sa oras na ito? Dahan-daang sinabi ni Lin Xuan, hindi na kailangan maging ganoon kapormal. Tawagin mo lang akong Lin Xuan. Sa totoo lang, umakyat ako mula sa lower realm. Bago umakyat, nakilala ko ang isang lalaki na nagbigay sa akin ng isang token at sinabi sa akin na hanapin siya pagkatapos umakyat. Narinig ito, ang ekspresyon ni Churo ay nagbago ng husto. Umakyat ka mula sa lower realm. Kaya hindi ka illegitimate son ni Qin Huang. Kung gayon, siya ay isang cultivator na walang anumang pinagmulan ng pamilya. Kung gayon, magiging madali na itong harapin. Nakita ni Lin Xuan ang kanyang ekspresyon at nalito. May nasabi ba akong nakakatawa? Bakit ka tumatawa ng ganoon? Narinig lang niya si Churo na nagsalita muli, Sir Lin Xuan ay umakyat mula sa lower realm, kaya marahil ay hindi ka masyadong pamilyar sa Chen Domain, tama. Kung hindi ka mag-aalala, maaari kang manatili sa mansion sa loob ng ilang buwan. Sinabi ni Lin Xuan, hindi na kailangan ng titulo.
Kung gayon, hindi na kita gagambulin pa. Polite na sinabi ni Lin Xuan, kung gayon, salamat, City Lord Shu. Sa kanyang puso, nagsimula siyang mag-calculate. Kahit na ang aking Sea of Consciousness ay protektado ng Master, ang aking katawan ay nasugatan pa rin at kailangan ko talagang magpagaling sa loob ng ilang araw. Ang City Lord's Mansion ay marahil ang pinakaligtas na lugar sa buong lungsod. Gayunpaman, kahit naligtas, mayroon pa rin akong pakiramdam na mayroong kakaiba. Pagkatapos isara ni Churu ang pinto, ang mga sulok ng kanyang bibig ay umakyat. Little pet, magiging akin ka na rin sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay casual niyang sinabi sa batang babae na may pink na buhok, Yu Rang, hindi mo na kailangan na ituro ko sa iyo kung ano ang gagawin, tama. Agad na sumagot ang batang babae, naiintindihan. Hindi nagtagal, nagsimula kang mag-imbestiga sa lokasyon ni Zhao Bai. Sa maliit na mundo ni Lin Yanqing, palagi siyang nanunood kay Lin Xuan sa pamamagitan ng kanyang lens. Biglang bumantong hininga si Lin Yanqing nang may tawa. Ang Wuji Immortal Sect ay tulad ng school, ngunit ang Immortal Realm ay tunay na lipunan. Ang cultivation ay hindi lang tungkol sa pagsuntok at pagsipa. Tungkol ito sa panunood, pakiramdam, at pag-unawa kung paano gumagana ang mga tao at ang mundo. Sa tabi niya, medyo natulala si Wu Wang. Seriously, ang Immortal Realm ay ganoon kakomplikado. Ngumiti lang. Si Lin Yanqing. Ang Grandyang Immortal Realm, Shen Domain, Heavenly Moon City. Maniwala ka sa akin, ang mga lugar na iyon ay mas komplikado kaysa sa Wuji Immortal Sect o kahit sa Southern Yang Dynasty. Si Wu Wang, na hindi man lang natinag, ay pamitik lang ng kanyang kamao. Wala akong pakialam. Maaari ko lang silang basagin lahat sa isang suntok. Umiling si Lin Yanqing. Ngunit si Lin Xuan, hindi pa siya ganoon kalakas. Sa ngayon, hindi man lang siya maaaring inisin ng isang City Lord nang walang kahihinatnan. Maaari ba akong pumunta at tulungan siya? Si Lin Yanqing ay sumulyap sa kanya. Oh, nangangati na naman ba ang balat mo para sa isang pambubugbog? Agad na sumugod ang panda. Boom! Ito ay nagpatalon kay Wu Wang. Wow, talaga, sir, nagbibiro lang ako. Sinabi ko na sa kanya na hawakan niya iyon. Lin Yanqing, seryoso, ikaw ay isang Immortal Emperor at nakakakuha ka lang ng kasiyahan sa pambubuli sa akin araw-araw, hindi ba? Si Lin Yanqing ay sumangot. May mas magandang ideya ka ba? Bukod sa pagwawalis ng sahig, ano pa ba ang silbi mo? Sa sandaling iyon, dalawang maliit na batang babae, si Yurang at Zhao Ran, ang sumilip sa kanilang maliliit na ulo mula sa likod ng isang bush. My lord, saan ka pupunta? Upang bigyan si Gongon ng paliligo, syempre. Ngayon sa Emperor's Fallen Land, madalas na mayroong malaking Great Dao Surge na sumisabog sa mas malawak na mundo. Ang Great Dao Surge na ito ay medyo matindi, nagdadala ng mga grudges at resentments ng mga matagal ng patay na Immortal Emperors. Ngunit kakaiba, ito rin ay isang pagkakataon para sa ilang partikular na realms na makakuha ng isang bagay. Kaya ang nangyari ay ang lahat ng mga Immortal Emperors ay regular na nagkikita sa Immortal Emperors Club doon mismo sa Emperor's Fallen Land upang talakayin kung paano haharapin ang mga Great Dao Surges na ito. Sa sandaling iyon, si Lin Yanqing ay lumitaw sa isang flash. Hey, lahat, bumalik na ako. Nang makita siya, ang lahat ng mga tao sa loob ay lumingon, ngumingiti. Elder Liang, ang tagal na. Isang matandang Immortal Emperor ang nagdala kay Lin Yanqing. Inunat niya ang kanyang leeg upang tumangala. Elder Liang, nandito ka ba upang tingnan kung saan nanggagaling ang Great Dao Surge sa oras na ito? Sa tingin ko ay hahawakan ko na lang ito. Sa sandaling iyon, isang mas bata na Immortal Emperor ang lumapit sa tabi ni Lin Yanqing, tumatawa. Wow, sandali, lahat tayo ay mga Immortal Emperors dito. Kung may problema, dapat ay talakayin natin ito ng magkasama. Kung sino ang makakuha ng pinakamataas na numero ang gagawa ng karangalan. Ang matandang Immortal Emperor sa tabi ni Lin Yanqing ay umubo ng 2 beses. Honestly, hindi ba tayong lahat ay mga Immortal Emperors dito? Mga taong may status at malalaking kapangyarihan. Bakit palagi tayong gumagamit ng ganoong karaniwang paraan upang magpasya ng mga kritikal na bagay? Agad na sumagot ang batang Immortal Emperor na nagmungkahi ng laro ng dice, hey, hindi iyan cool.
Hindi ba't sinabi nila na ang pamamahala ng isang great nation ay tulad ng pag-stir-frying ng isang delicate dish? Hindi ka dapat maging masyadong uptight kahit na bilang mga immortal emperors na namamahala sa buong realms. Samantala, si Lin Yanqing ay nakatitig ng matindi sa kalangitan. Doon, hindi mabilang na mga bituin ang nakaayos sa lahat ng uri ng kakaibang mga pattern. Pagkatapos tumitig ng kaunti, si Lin Yanqing ay nag-isip sa loob, aking disipulo, ang Great Dao Surge na ito ay papunta diretso sa iyong Grand Yang Immortal Realm. Kung ang bagay na iyon ay bumagsak sa Grand Yang Immortal Realm, ang buong Immortal Realm ay maglalaho lang sa hangin sa isang iglap. Mula sa isang pananaw ng tao, ang isang katapusan ng mundo ay nangyayari sa isang kisap mata at ang mga Great Dao Surges na ito ay hindi man lang mararamdaman ng mga tao. Ang langit at lupa ay walang puso, tinatrato ang lahat ng bagay bilang mga straw dogs lamang. Hindi mo maaaring ipaliwanag ang yelo sa isang insekto ng tag-init, tama ba? At kahit na ang isang late-stage Xian cultivator ay hindi maaaring maunawaan ang bilyon-bilyong taon ng kasaysayan sa paraan na ginagawa ng isang immortal emperor. Aking mahal na disipulo, kailangan ka ng iyong master na protektahan. Habang iniisip ni Lin Yanqing ang lahat ng ito, ang dice na ginagamit nila para sa kanilang laro ay patuloy na umiikot sa hangin, hindi bumabagsak. Ito ay ganap na nagpagulat sa lahat doon. Anong nangyayari? Basag ba ang dice na ito o ano? Umabot si Lin Yanqing casual, pinigilan ang dice, at pagkatapos ay sinabi sa isang seryosong tono, sige, lahat, hahawakan ko ang Great Dao Surge na ito sa oras na ito. Wow! Sandali, Lin Yanqing. Ang panuntunan na ito, sinabi mo at lahat kami ay sumang-ayon. Hindi mo man lang ba kami bigyan ng pagkakataon na ipakita ang aming mga kaya? Pagkatapos ay nagsalita muli si Lin Yanqing, paumanhin tungkol dito, ngunit sa oras na ito, ginagawa ko ito para sa isang taong talagang namimiss ko. At pagkatapos nito, isang malaking pagsabog ng kulay rosas na liwanag ang binaril diretso patungo sa Great Dao Surge. Boom! Sa isang nakakagulat na tunog, agad na sinira nito ang Great Dao Surge na bumubuo pa lang. Nanunood sa lahat ng iyon, bum-ontong hininga si Lin Yanqing ng malalim. Kahit na bilang isang immortal emperor sa malawak na universo na ito, mayroon lang isang salita na talagang mahalaga. Love. At iyon ay isang bagay na hindi ko pa rin ganap na maintindihan. Lin Xuan, ang iyong master ay maaari ka lang protektahan hanggang dito. Gusto ko na ang langit at lupa na ito ay manatiling matatag para sa iyo. Gusto ko na ang mundo na ito ay maging mapayapa para sa iyo at gusto ko na ang iyong puso ay manatiling maganda magpakailanman. Samantala, si Lin Xuan na nagkaroon ng ganap na walang kaganapan na gabi ay dahan-dahang binuksan ang kanyang mga mata. Habang tumitingin siya sa paligid, hindi niya mapigilan na malito. Ha! Sa tingin ko ay nagkaroon lang ako ng panaginip. Ngunit ano iyon? Hindi ko na matandaan pa. Nag-isip siya. Sa tingin ko ay pinangarap ko ang aking magandang master. Bumalik sa Emperor's Fallen Land, pagkatapos panuurin si Lin Yanqing na ayusin ang lahat, ang matandang Immortal Emperor ay mukhang medyo nagagalit. Elder Liang, hindi mo man lang ako binibigyan ng pagkakataon na ipakita ang aking mga kaya. Ibig kong sabihin, kahit na ang iyong kapangyarihan ay napakalakas, hindi mo lang kami maaaring baliwalain ng ganoon, hindi ba? Si Lin Yanqing ay tumawa lang. Haha, dapat ay nagbibiro ka. Ang lahat dito ay napakalakas sa kanilang sariling karapatan, alam mo. Sa pagkasabi nito, nagsimulang magbulungan ang iba pang mga tao. Hindi ninyo alam. Ginagawa ito ni Elderly dahil sa mga secret desires na mayroon kayong lahat sa inyong mga puso, kaya natural na hindi siya maaaring makisali. Ha! Secret desires. Ibuhos mo ang tea. Hindi ko ito mailagay sa mga salita. Nakuha ko na. Noong una pa, mayroong isang maliit na lugar na tinatawag na Wuji Immortal Sect at ilang demon clans ang pumunta doon. Personal na pinatay ni Lin Yanqing ang libu-libo ng mga immortal demons na iyon. Narinig ito, nalito ang batang Immortal Emperor. Ano ang patunay niyan? Ilang libo, hindi, trilyong demon clans. Maaari natin silang basagin sa isang pitik ng palso. Tumawa muli ang babaeng Immortal Emperor. Hindi ito tungkol sa mga immortal demons at hindi ito tungkol sa Wuji Immortal Sect. Ito ay dahil sa isang lalaki na nagngangalang Lin Xuan.
Ngunit sa sandaling sinabi ng babaeng Immortal Emperor ang pangalan na iyon, biglang damyugo ang kanyang ilong na parang isang talon. Pagkatapos ay hindi niya napigilan na magdure ng isang buong palanggana ng dugo mula sa parehong butas ng ilong, hinimate agad. Agad na sinalo siya ng binata. Salamat po sa panunood.